Pambungad na panalangin, tayo pong lahat. Amang mapagmahal, puno ng hiwaga, ama't kalinga. Naririto po kaming mga anak mo upang alayan ka ng aming walang hanggang papuri at pasasalamat habang kami ay nabubuhay. Ama, salamat po sa paglikha ninyo sa mundong ito at sa mga taong pinanahan mo dito. Salamat po sa biyaya ng buhay na patuloy naming nakakamtan sa araw-araw na may kalakasan at katatagan dahil sa pag-ibig na iyong inialay. Salamat po, Ama, sa iyong banal na salita na nagbigay sa amin ng buhay, pag-asa at katatagan upang ikaw ay kilalanin namin ng lubusan. Salamat po, Ama, sa mahabagin ninyong puso na muli ninyong ipinagkakaloob ang nobenaryong ito upang maipadama naming lubusan ang walang hanggang pasasalamat sa iyo. Ama, sa sandali pong ito ay hinihingi namin ng kapatawaran ang lahat ng aming mga pagkakasala, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga abang kaluluwa na naghuhumiyaw. Humihingi ng awa na sila'y hanguin mo sa apoy ng impyerno. Patawarin po ninyo ang mga anak mo na hindi binigyang kapahintulutan ang sanggol sa kanilang sinapupunan na maisilang sa mundo. Higit sa lahat, Ama, patawarin niyo po ang mga anak mo na hindi nagtitiwala at naniniwala sa iyong banal na espiritu na nagbibigay tanglaw dito sa mundo. Ama, sa sandaling ito, kami ay nagsusumamo at naninikluhod sa inyo. Abutin niyo po ang mga anak mo na nalilikaw at di kumikilala sa paghahari mo. Bigyan niyo po sila ng sapat na talino upang kilalanin ang katwiran mo at maisaayos ang kanilang pamumuhay ng naaayon sa kalooban mo. Pangalagaan niyo po at patatagin ang kapatirang Divine Mercy, ang aming mga gawaing pangkabanalan na maglalampit sa amin sa iyo. Gayon din po ang taong kinalugdan mo, ang aming Apo Conching, 10 ng mga lingkod mong hinirang mula sa iba't ibang dako ng 4 na sulok ng mundo, na patuloy nilang maibahagi sa mga anak mo ang iyong banal na salita upang kilalanin ka ng lubusan na ikaw ay Diyos na buhay na dapat naming asahan. Naway madama namin sa tuwina na kayo ay naririto, hindi nawawalay, ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin sa pagdinig ng mabathalang awa sa iyong kahilingan, tayo pong lahat. O Panginoon naming Diyos, lingapin niyo po kaming mga anak mo na nangangailangan ng iyong awat habag. Taos puso kaming nagsisisi sa aming mga kamalian sa buhay. Nananalig kami at nagtitiwala na kami ay iyong kahahabagan at hindi ninyo bibiguin kailanpaman. Sa pangalan ni Kristo, na buktong na anak mo, na nag-alay sa amin ng buhay dahil sa aming mga kasalanan, kami ay umaasa na diringgin mo ang aming mga panambitan. Sambitin po ang inyong mga personal na panambitan. Patuloy niyo pong dagdagan ang pagkaawa mo sa bawat isa sa amin, upang sa iyong grasya ay mabuhay kami ng may matibay na kalasag sa aming buhay. Nawa ang iyong walang hanggang pag-ibig ang maging punla ng bawat isa upang mapalaganap ang paghahari mo sa mundong ito. Amen. Mga papuri ni Apo Conching sa mabathalang awa. Mabathalang awa, dumadaloy mula sa puso ng Ama. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, ang salita mo'y bumabalong kay Apo Conching, ang taong
kinalugdan mo. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, kalooban mo ang maghari at siyang manguna sa tao. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay tanglaw sa mga naliligaw. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay tanglaw sa sandali ng aming kalituhan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, takbuhan ng mga nawawalan ng pag-asa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, tagapag-aliw ng mga nalulumbay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay ng pangaral, gabay at patnubay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay katatagan sa sandali ng mga pagsubok sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagtuturo ng kaparaanan upang mahulagpusan ang mga balakid sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, naghahango ng aming kasalanan at nagbibigay ng aming kahilingan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pag-asa ng mga kaluluwa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, aming pananggalang sa lahat ng tukso. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pinagmumulan ng mga milagro at hiwaga. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, aming kapiling sa bawat araw ng aming buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagpapalambot ng matitigas na puso. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, iniaangat kami sa lahat ng hirap. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, tagapagbuo ng pamilyang wasak. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pahingahan ng mga nilalang sa gitna ng takot at pangamba. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nakasama namin sa buhay na walang hanggan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, kapiling namin sa oras ng aming kamatayan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, na pinagbubuhatan ng kapayapaan at kagalakan sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, na yumayakap sa amin sa sandali ng aming kapighatian. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, matamis na pag-asa ng mga nagdarahop sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagpapalawak ng aming pangunawa sa aming kapwa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, sandigang bato na walang katibagan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagtuturo sa amin na mahalin ang mahirap mahalin. Kami nananalig sa iyo. Panalangin sa mabathalang awa, tayo pong lahat. Mabathalang awa, batid namin na kayo ang aming sandigan. Ang iyong awa ay di mapaparang magpakailanman. Sa kabila ng aming pagkukulang, tingnan niyo po kami ng may pag-ibig. Patuloy niyo po kaming kaawaan, sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa, lalo na sa sandali ng kagigipitan. Wala kaming tatakbuhan kundi kayo lamang. Ikaw ang tanging pag-asa ng mga makasalanan. Ikaw ang tanging liwanag ng nadidiliman. Ikaw ang pahingahan ng mga nalulumbay. Ikaw ang kapayapaan ng mga nalilito sa buhay. Ikaw ang katahimikan ng mga may bagabag na kaisipan. Ikaw ang nakababatid ng aming mga kahinaan. Ikaw ang nagbibigay lunas sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay. Lubos ang aming pagtitiwala sa iyo. Marapatin po ninyo na isuko naming ganap ang aming sarili sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pagbasa sa ikalimang araw.
Ano ang mga bagay na dapat ninyong malaman? Pagmasdan ninyo ang kilos at gawa ng inyong kasambahay. Subalit huwag pahintulutan kung alam ninyong kayo ay maliligaw, sapagkat kayo ay maglalaban-laban. Pag-aralan ninyo ang mga mahal ko, kung ikaw ay magtitibay kay Kristo, hindi papatulan ang salita ng kasambahay, na batid mo ay dyablo ang nagbigay. Ginagamit lamang upang ikaw ay gapiin, at ang pananampalataya mo ay maagaw nito. Kung may galit kayo sa isa't isa, mag-ayos kayo, subalit umiwas kung mainit ang ulo. Balikan na lamang ninyo kapag wala na galit, upang kayo ay magkaunawaan. Ngunit ano ang magaganap sa tao, sa sanlibutan, kung papatulan ang init ng ulo ng kapwa nila lang? Nasaan ka na ngayon? Ikaw ba ay kay Kristo? Sino ang sinusunod mo? Ang mabuting balita ng kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin at mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Naririto muli ang mga anak mo. Tigil ng pag-asa. Tigil ng pananampalataya. Tigil ng pananalig sa iyo. Na ikaw ang Diyos na kumakalinga. Diyos Amang walang hanggan. Dakila kailanpaman. Buhay at walang kamatayan. Noon, ngayon at kailanman. Gawa mo'y walang kaparang, di matutularan ni naman. Salita mo'y may kapangyarihan, kung tatanggapin ang sino man. Tuwirang mabubuhay ang katuparan. Sa bawat katagamang niluluhod, masisilayan sa sanlibutan, katuparan sa katauhan na iyong pinagtutularan. O aking Ama, kahabagan ng bawat isa, ikaw ang siyang manguna. Maghari aking Ama. Sa mga nalulumbay, tuwirang ikaw ang umaliw. Sa mga nahihirapan, nagdurusa sa buhay, wala nang aasahan, maliban ikaw lamang. Iyong pag-aanin, sila'y pasiglahin. Iyong palakasin, sidla ng katapatan, na sa'yo'y maging ganap. Umasa buong buhay, at huwag magtalusira, mawalay sa iyo, at ganap na masakitan. Kundi ang bawat nalalayo, ilapit mo ang ako. Ang nawawalay sa iyo, muli kukutin mo. Sa bawat naliligaw, akayin sa matwid, masumpungan nila ang marapat sa iyo. Sa mga damdaming hindi nararapat na nananahan sa kalooban, bawiin mo ito, Ama ko. Ang isilid mo'y ang sayo, na kaloobang mainam, puso mong taglay, na wagas ang pagmamahal, kanila maramdaman, maganap na tuwiran, na matutong magmahal sa mahirap mahalin, ganap na matanggap na may Diyos Amang mahal
na di ka mawawalan sa kanilang buhay. Sa tigib ng pait na nalalasap, sa hinagpis ng buhay, nang dahil sa karamdaman, walang tugot kung sa'yo'y binudulot upang sa kanilang dinaranas, makadama ng galak, makadama ang pagmamahal, makilala ka, matutunan ka, uhabin ka, ganap matanggap ka. Iyamang ikaw, Ama, ang walang hanggan, na umibig sa lahat, na walang kamatayan, di mo sinusukuan bawat iyong anak, maging sutil man, palalo sa iyong pananaw, sa gawang di tama, sila'y nahirap at di ka maalala. O aking Ama, buksan mo ang kanilang pangunawa upang marapati nilang maunawaan ang bawat mong katagang, mga mabubuting salita, mabubuting aral na marapat matimo sa kanilang diwa. Saan man sila naroroon, ano man ang kalalagayan, ano man kinalalagyan, saan man tumatahak, walang malilingid sa iyo. Nakikita mo ang lahat. Pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Nilalagak ko silang ganap sa iyo. Yamang ikaw ang pinagmula ng lahat ng buhay, ang bawat nilalang, natuwirang ganap ang iyong pagmamahal na di lumilipas, hindi kumukupas, hindi mapaparang, hindi mamamatay. Ang matitigas ang kalooban, palambutin mo ang tuwiran. Ikaw ang manahan, sa kanila'y makamtan, upang maging ganap ang paghahandog ng iyong anak na nagpakasakit sa lahat para lamang sa kaligtasan nitong sanlibutan ng taglay nilang kaluluwa, nahihiwalay sa katawan sa takdang panahon na sila'y papadang sa wakas ng buhay na iyong pinahiram. Matamasa nila tunay na kalwalatian at ang pangako mo, buhay na walang hanggan. Maramdaman nawa nila ang katapatan ng aking espiritu na binahagi mo sa kanila. Di man nila makita, di man mahagkan, di man mahawakan, subalit patuloy sa kanila'y nakagabay. Nag-aalay ng lahat ng mabuti at pawang makabubuti. Tanging ikaw, Ama, ang siyang nakasisilay, makadarama sa bawat isa. Ang gawa mo'y di kaya nila, kaya't gawin mong marapat na makalayang ganap ang bawat inaalipin sa hindi marapat. Sino man sila, ano man sila, anak mo silang tinatawag bilang katauhan. Pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Yamang ako'y pinagkatiwala mo.
at binahagi, nilubog sa babae, napandak ang sukat, makitid ang nilalakbangan, tinatahak na daigdig. Saan man dako magtungo, saan mo pahatid ang salita mong siyang sa kanya'y aking ibinigay, upang malantad, malahad, mayula, tulad ng sayong nasa, na ito'y maganap. Mawawaan nila ang pagkakaloob mong ito bilang paggamit sa taong katulad nila. Tulad ng pagkakatawang tao na binahagi mo sa kanilang mga ninuno na nakaasala sa iyo. Hindi nila nabatid, nakadama sa hain mong mainam, sa handog mong malinis, sa wagas mong tapat na pag-ibig sa lahat. O aking Ama, kundi ganang sa iyo, walang gawaing ganito na ngayon ang mga anak mong natipon sa laksang bilang naiilan ay mga naririto. Tuwiran ikaw ang sa kanila'y makilala, mapuspos sila ng liwanag mo, dulot ng iyong Espiritu. Nagkarameneyahanam, 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 halaya karman, halaya karameneya, ola karamakayanan. Aanhin ang luha na pakikita mong pasilay kung ito'y mababaliwala sa mga may matang taglay. Liwanag ay nagaganap, subalit di mo man ipasilay ang luhang tumatagakta kung sa damdamin nila kikintal ka, Ama, kikislot sa kanilang puso ang wagas mong pagmamahal. Tuwiran nilang matututunan, mabubuti kong na siyang inugnay mo sa kanilang mga tao upang maging susi ng tunay na kalinisan. Magsisilbing dulot, liwanag sa kanilang lahat kung isinitong pagnilaya't bulayan. O aking Ama, bawang katotohanan, iyo'y pinarinig sa oras na ito sa mga anak mo. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, ang may pandama, tuwiran kang nadama. Ang magigising sa katotohanan, mamumulat sa kamalian, matutuntunan nilang talikdan, pamumuhay na di ganang, ikaw ang may kalooban. Yamang narinig nila, sinadyang paninig mo, handog kong tulog sa'yo. Ikintal, Ama ko, sa mga buhay na tao ang mga salitang yaon na binigkas ko sa'yo. Nagkarameneyahan, ねからめねやはな
ang kanilang damdamin, maantig na tuwiran. Galit at put ay maparang, hinanakit pagdaramdam na nagiging hadlang sa kanilang kabutihan na di maituwid. Landas na tinataha, patuloy kaligawan kanilang natutunguhan. Di maintumpak, hindi mapaglapat sa iyong kalooban, kalooban nilang taglay. O aking Ama, kay buti mo, walang panghihinawang pinagpapatuloy mo, gawa mong mainam dito sa mundo ng taong mga mahal mo, nililingap mong totoo. Nekarameneyahan, 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 na kung mananamnam nila ang kaloob mo, walang malilis siya sa iyo. Matutuntun ang nasa mo, matatamo ang ligaya na tanging ikaw, Ama, ang magdudulot sa kanila. Nekarameneyahan, nekarameneyahan, nekarameneyahan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ganang pagkatao, mahirap na magbago. Ganang pag-iisip tao, walang maapuhap na kabanalan ito. Ganang damdamin nyo bilang kayo'y mga tao, di magiging marapat kung itong pairalin mo. Saan nga ba dako ang mabuti, mga mahal ko? Saan nga ba dako ang kabanalan na totoo? Saan nga ba dako ang liwanag sa mundo? At saan nga ba ang totoo kung tatanungin kayo? Kung ang tao lamang siyang magdidesisyon tawag ng tao, o magdudulot ng ganang sarili niyang kagustuhan, walang makapagbabalangkas ng mabuti sa kanyang sarili. Subalit ang Ama, lahat ng balangkas niya, lahat ng gawa niya, tunay na walang kapantay sa kabutihan. Kapantay na pagmamahal, kapantay na paglingat, sapagkat walang makapapantay sa gawa niya sa lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ano man ang sabihin na mabuti, kung sa pinagsasabihan mo ay di mabuti ang pagtanggap niya, walang mabuting magiging dulot sa kanya. Kung ang masamang isip ang pinag-uusapan ay mabuti, ng kapwa niya nangungusap ang kanilang kasama ay masamang pag-iisip, walang makapagdudulot na maganda sa kanya. Subalit, kung ang tao ay iiral ay ang kabutihang dulot ng Espiritu Santo, ang kanyang kasamaan napapabuti ng banal na dulot ng Ama sa ibabaw ng mundo. Buhay po ba ang Ama?
Buhay po ba ang Ama? Ano nga po ba bilang isang kunching na naging Apo Kunching? Ano po ba ang dahilan ba't ka naririto? Ano po ba ang dahilan bakit tayo naririto? Ano ang dahilan bakit tayo natipon sa dakong ito? Nang dahil kay Kristo, nang dahil sa Ama, nang dahil sa Espiritu niya na pinag-ugnay niya ang bawat isa sa dakong ito. Na kung iyon ang nasa puso at damdamin ng bawat isa, nasa kanilang kaisipan, nasa inyong kaisipan, di po ba't makikinabang kayo? At maging sino ka man, maging ano ka man, pakinabang ay kakamta. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat gaano ka man magpakabuti, kung ang kasama mo'y ayaw magpakabuti, walang kwenta, walang kabuluhan ang ginagawa mong kabutihan. Subalit, kung lahat kayong magkakasama ay nagpapakabuti, damang-daman ninyo ang kabutihang dulot ng Ama sa lahat. Buhay po bang Diyos? Ang pagpapakabuti ay hindi lamang sa ugali, hindi lamang sa pag-iisip, hindi lamang sa damdamin, kundi sa gawa. Sapagkat isipin mo man ang mabuti, sabihin mo man ang mabuti, nadama mo man ang mabuti, kung hindi mo ginagawa, walang kwenta. Sa Makatril, ang Ama ay nagpakabuti at tunay na mabuti. Walang kapintasan, walang kamalian. Subalit, napatotohanan na ang Diyos at tao ay magkaiba. Ang banal at tao ay magkaiba. Kaya, pinaging dapat ng Ama na ang kanyang kabanalan ay iangkop sa tao. Paano ito maiaangkop kung aayawan ng tao? Paano ito matatanggap kung ito'y tatalikdan? Paano ito may sasabuhay kung ayaw gawin? Paano ito mamahalin kung di mahalaga sa kanya? Mamahal, mahirap magpahalaga sa kabanalan. Kung magbibilang taong pag-iisip kang maraming layunin at hangarin sa sanlibutan. Kaya, ang may pagnanasang maging banal, lumilis siya sa gawang hindi marapat. Subalit, sadyang ganyan ang sanlibutan, mapanukso, mapang-agaw. Ang saliw ng mundong ito ay kasalanan. Subalit, ang kaloob ng Espiritu ay kabanalan. Kaya't kung ang tao na makasalanan man ay tumanggap sa isang banal, mapapabuti ang kanyang mga kamalian. May tatama ang kanyang mga nakaraan na hindi tama tumpak sa paggawa, pakikipang relasyon sa Ama. Mga minamahal ko, ano ba ang mahalaga? Subukan ninyo. Lahat ng bagay ay nasa inyo na. Lahat ng pagkain ay tikman na ninyo at kainin nyo. Pagkatapos ng lahat ng yaon, mata mo lang ang nasyahan, tiyan mo lang ang nabusog, at pagkatapos ay lilipas ang lahat. Subalit, ang kaloob ng Ama ay di lumilipas sa buo mong buhay. Pakikinabangan mo yan. Paano ba magpakabuti? Hindi mo naman mapipili ang iyong pakikisamahan. Sapagkat kapag pinili mo, hindi ka anak ng Ama. At paano mo pipiliin? Mapipili mo ba ang anak mo na lalabas sa tiyan mo? Mapipili mo ba ang mga kapatid mo na pinag-isa kayo sa isang tiyan na pinagmulan nyo? At sa isang tiyan na pinagmulan nyo, magkakapatid kayo, magkakaiba pag-uugali nyo. At sa anak na niluwal mo, magkakaiba ang ugali nito kahit ikaw na ina ang isang pinagmulan. Sa Makatwid,
hindi mo mape-perfect. Walang perfecto, mga minamahal ko. Subalit, anuman ang mga kasama mo, sino man silang mga kasama mo, kung kapwa kayo naghahanap sa katotohanan, kung kapwa kayo, Ama ang kinikilala, kayo'y magkakaisa, magkakasundo, lahat kayo. Buhay ba ang Ama? At siyaan ang pinagdaraanan ng mga nakikipagtotoong tao sa mga pakikitungo. Kung paano mo pakitunguhan ang mahirap pakisamahan. Kung paano mo haliwin ang isang taong malumbayin. Kung paano mo mapipigilan ang taong magagalitin. At kung paano mo tuturuan ang taong isang mangmang na wala pa sa katotohanan. Subalit, maliwanag ang katotohanan, mga mahal. Hindi kaya ng tao yan. Ang may kakayahan ay ang Espiritong Banal. Kaya dito nasusulit ang pagtanggap mo sa hindi mo nakikita. Dito naaangkop ang pagtanggap mo sa hindi mo nakita. Dito mapapatotohanan ang tinanggap mo na di mo man nakita, subalit gumaganap sa sariling buhay mo. Buhay ba, Ama? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kung minsan, nagagawa ng tao ang ayaw niyang gawin, hindi dahil masama siya, kundi nagawa niya yaon dahil sa hinihingi ng pagkakataon, ng kaganapan sa kanyang buhay. Kaya kung may kapwa kayo na may nakakapansin o nakababatid na gayon ang ginawa niya, pagdakabay hahamakin mo, pagdakabay hahatulan mo, pagdakabay huhusgan mo, pagdakabay paparatangan mo. Hindi. Sapagkat tanging Ama ang nakababatid ng laman ng kanyang damdamin, ng laman ng kanyang pag-iisip. Kung ikaw na humahamak sa kanyang pagkatao na nakikita mo ang iyong hinahatulan, higit kang nagkakasala, sapagkat tanging Ama ang nakababatid ng kanyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Kung tunay na may pag-ibig at tunay na pagbabata na pag-ibig ang nasa tao, hanggang makita ang pagbabatang yaon na patotoo ng Ama na walang nagbatang anak siya na nagpakatotoo sa kanya na di nakalaya't pinalaya niya. Kaya mga mahal, sa inyo bang mga kasamahan, sa tahanan, sa kung anumang samahan ninyo, sa kung anumang nilalakaran ninyo, sa kung saan man kayo magtungo, sa kung saan mang kapitbahay, mga bakuran ninyo, sama-sama, etc. ang sinasabi ng tao, lahat ng uri ng pakikitungo at pakikisama sa kapwa nyo, kayo ba ay nahihirapan? Hindi lamang kayong nahihirapan, may Diyos Ama higit na sasaktan. Subalit, kung ikaw ay nakakilala sa Ama, ang talino'y mula sa Kanya, ang lakas ay mula sa Kanya, humingi ka ng kaparaanan niya. Huwag nang ganang kaparaanan mo. At sa iyong mabuting layunit hangarin, tuturuan kaniya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ang saki tinuran, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, may tuturo po ba siyang makasasama kahit kanino? May tuturo po ba siyang makaliligaw kahit kanino? May tuturo po bang makapagpapahamak sa tinuruan niya? Kahit kailan, wala. Kaya't kung siya ang magiging guro mo sa pamamagitan ng kanyang espiritu, itatama ka sa mundong ito. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagharian, nawa kayo, mahirap tumupad, mahirap sumunod, mahirap gumanap ukol sa kabanalan. Hindi mo kaya yan, maging sino ka man. Subalit mayroong may kakayahan na higit ang kapangyarihan. Kung kikilalanin at tatanggapin, ika'y matuturuan, ika'y babahaginan, hindi ka pababayaan,
maging tapat ka lang. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, buhay at di patay. Mga mahal, ang kagalingan ng pagsasalita ay iba't iba. Hindi pare-parehas. Mayroong magaling manalumpati, may magaling umawit, may magaling na magturo sa iba't ibang pagtuturo. Subalit ang tunay na magaling na guro at tunay na magaling sa lahat, walang hindi. Kagalingan ng taglay niya, magaling sa lahat, pinakamagaling, tanging Diyos Espiritu. Mula sa Ama, mula sa Anak, tanggapin mo tao, mararamdaman mo pagbabago ng buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakahirap magsalita ng hindi mo magagawa. Napakahirap magsalita ng di mo pa ginawa. Napakahirap sabihin ng di mo pa nakita. Napakahirap ipagsabi ang di magiging totoo. Kaya ginawa ng isang espiritu ng katotohanan ang lahat ng pananalita at gawa na pawang mabuti, sapagkat batid ng nagbahagi na walang kagulaanan lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang mga gawa. Kaya't kung sasalig nyo ang inyong sarili sa nagsasalitang totoo at tapat, kayo rin magiging totoo, magiging tapat kahit kaninong kapwa-tao. Mga mahal ko, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Pang-ilang araw na po tayo ngayon? Pang-5. Ilang araw na lang po. Purihin ang Ama sa bawat araw. Meron po siyang handog. Ano po? Meron po siyang regalo. Kayo po ba'y nakakatanggap ng handog na regalo? Eh, pag sinabi niyo pong wala, wala na kayong buhay niyan. Tama po ba? Ang buhay niyong taglay ay handog. Regalo sa inyo yan. Kaya araw-araw may handog, may regalo ang Ama sa inyo. Kahit hindi Pasko, nagre-regalo siya, naghahandog siya, di po ba? Kaya kung paano niyang hinahandog sa iyong buhay mo, pahalagahan mo. Kung paano ka nire-regaluhan ng buhay, huwag mo sayangin. Gamitin mo sa mabuti. Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, binigyan ka ng walis, niregaluhan ka ng walis ng kapwa mo, saan ba yung gagamitin? Pampukpok? Hindi. Panglinis, ano? Binigyan ka niya ng 3 uring walis. Walis tinting, walis tambok, walis pang-agiw. Yung walis pang-agiw ba'y gagamitin mo sa walis ng sahig? Yung walis tambo ba'y gagamitin mo sa labas ng bakuran? Talagang hindi. Sapagkat kung saan nakaukol, doon mo gagamitin. Bakit ang buhay ng tao hindi gamitin sa bawat pinag-uukulan? Anong dapat pag-ukulan sa buhay ng tao? Ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kaliwanagan. Kapag ang kabutihan ay nasa iyo, tagapag-aliw ka ng kapwa mo. Tagapagbahagi ka sa kanya ng kalinisan. Kapag ang pagmamahal, tagapagpadama ka ng mainam. Kapag ang liwanag, tagapag-ulat ka ng nadidimlan. Hindi sa iyo mawawalay ang nagpahiram, nagbigay ng sayo'y makabuluhang buhay. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, ano ang buhay at saan ang buhay? Ang buhay ay taglay ng tao. At nasaan ang buhay? Nasa Ama. Kaya kapag ang Ama ang di nakaugnay sa tao, walang kwenta ang buhay niya. Napahiram na yan.
bahala ka na kung ginawa mong bahala ka sa buhay mo. Subalit, yung pagkabahala mo na yan na wala kang pakialam sa kanya, daratalang takda. Kailangan mo siya. Kaya kailangan ay huwag kang mawawalay sa kanya, sapagkat may lakas loob kang magsalita sa kanya. Kung di ka nawalay, dun sa oras ng iyong kagipitan, may lakas loob ka at wala kang takot na humiling sa kanya, sapagkat alam mo na mabuti siya at ikaw na anak niyang pinahiram ng buhay ay nagpakabuti rin sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang may mga taong sadyang hindi batid ang katotohanan, matapang, palalo, sutil, kapag humiling, gusto'y pagdaka, karakarakay, pagbibigyan. Hindi naalala nang walang hinihiling, nang walang kulang sa buhay niya, nang malakas siya, nang masigla siya, nang malusog siya. Sulong lamang siya sa kagustuhan niya, hindi naalala na pagdatal ng takda, lahat ng ito ay mawawala. At nang magkaroon na siya ng karamdaman, dali-dali, naalala niya ang ama niya, ang Kristong tinatawagan niya. Naku, nakalimot pala ako sa kanya. At nang dumulog ay gusto'y karaka-raka pagdakay, pagbigyan siya, hindi naalalang magbago muna ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, hindi ngayon nagkaroon ka ng karamdaman, lahat ay kaparusahan. Kundi kung minsan, paalala lamang. Baka anak, ikay nakakalayo na ng husto sa akin. Hindi mo na ako maapuhap, hindi mo na ako mararamdaman. Baka ikaw anak ay totoo nang nakalaya sa sanlibutang ito't hindi mo na naalalang isang araw ay alipin ka ng sanlibutan, ako magpapalaya sa iyo. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaumbaga, kailangan bang mauntog ka muna bago ka magising? Ang taong may pag-iisip sa kanyang katauhan ay nagpapahalaga maging sa kanyang kaluluwa. Hindi niya na kailangang madapa pa, liat-liya, kundi sa isang pagkadapa, pagnilayan niya na ang paghakbang at lalakaran niya kanyang pagmamasdan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? O, kumusta na po kayo? Kumusta ka na, 89? O, tingnan mo, kahit hindi ka inuna. Ikaw, kumusta na? Bah, mabuti rin, naka-4, ano? O, ilang taon ka na? 74. Nako, 74. Ilang taon ka na? 41. Ilang taon ka na? 19. 19 at saka 41. Nako. Ilan? Ilan yun? 60. Sa 60 edad nila, ng ganyang edad ka rin, at ganyang edad ka, malakas ka, no? Dahil wala kang karamdaman, wala kang ganyan. Subalit ngayong naramdaman mo yan, at nasa kalalagayan kang ganyan, ilang taon ka na? 59. Hindi ka rin dapat magdamdam, sapagkat 74, 59, parehas lang kayo ng kalagayan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Kung susuriin nyo ngayon ang tinanong kong mga edad, mga mahal, kayo ay patanda, hindi kayo pabata. Dapat kayong magising sa katotohanan
upang talikdan ang asal di mabuti sa lupa. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Sapagkat hindi dapat ang tao'y manahan sa kanyang pag-uugaling nakagisnan, kundi dapat manahan sa ugaling ibinigay ng Ama sa Kristong isang tunay na halimbawa. Kaya't kung ikaw ay mangangatwiran sa Ama, ganito na ako, wala nang mababago. Bakit? Sino ka para sabihin mong wala nang mababago? Kung kikilalanin mo ang Ama, babaguhin ka niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng saki tinuturan lamang kung minsan, kung sino pa yung matanda, mahirap itama. Huwag po kayo magagalit. Sapagkat, sasabihin at katwiran, tumanda na kung ganito ngayon ako itutuwid mo. Kaya nga tinutuwid ka sa mali mo. Subalit sa tama, tuloy mong gawin ito. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, ang maramdaming tao, di paghaharian ng kabanalan. Ang magagaliting tao, di pananahanan ng kaliwanagan. Kaya't sa iyong pagkatanda, tanggapin mo yamang dakila, mapaparam ang ugali mo, ya't niya'y dumaratan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang tanong? Naku, talaga pong pag nagbilang tao ka naunawaan niyo po ba yung sinasabi? Yung pong binabahagi sa inyo, naunawaan po ba ninyo? Naku, pumunta po kayo sa daungan ng mga isda. Pag nakita niyong nagsidaong yung mga mandaragat, iba-ibang nahuli nilang isda, siguro na yung mamimili, Mayroong mamimili ng maliliit na isda, may mamimili ng malalaking isda. Ano po? May mamimili na kung bangus-bangus lang, kung ano lamang. Subalit mayroong mamimili na iba't iba ay tinitinda niya. Kung ang isda na gagawang kaparaanan ng Ama na mahuli ng mga tao para pakinabangan, ikaw pa kaya ay hindi magagawang paraan ng Ama para hulihin ang isip at damdamin mo at makinabang ka tao, pati kapwa mo tao. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ang isda, bakit ang hayop ay iniba ng Ama sa mga anak? Lalo na't ang isda. Ba't ang isda? Maraming itlog, maraming inaanak. Sa laksang bilang ng tao. Kung katulad ng tao ang panganganak ng isda, kukulangin kayo. Tama ba ga? Sapagkat sa isang tao, may nakakakain ng 3 galunggong. 4 na galunggong, 5 galunggong, 2 galunggong. Sa libo-libong taong kakain ng tigta-3 lang. At kung ang anak ng isda ay katulad sa tao, 5, 6, 7, di kaya maubusan kayo? Diyan pa lamang makikita ninyo kung gaano katalino ang Ama. O tao, mahal ko kayo. Hindi tinulad sa baboy. May 12 lang. May 14. Pinakamarami na kumisan kung aabot ng 20 kay palad. Subalit ang isda sa isang pangingitlog, hindi lamang 50. Hindi lamang 100 kung magkamisan. O tao, magnilay kayo. Kaya nga't saan mang karagatan, hindi maubos ang isda, maliban puksain at patain ng taong palalo. Mga mahal, gaano man naman patayin ito, mayroon pa rin pugad ng mga isda na di kayang makita ng tao. Ganyan din ang Espiritu ng Ama. Ano ang puksa ang gawin ng tao para ito'y
gapiin. May pugad ang ama para ito'y pasibulin. Kung kaninong anak niya dapat ialay at ibigay. Mga mahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Tao, lahat ng binabahagi ko sa inyo ay bahaging di mapagtatanto ng di kaloob ko. Subalit, kung pagninilayan at tatanggapin nyo, pakinabang ay kakamti. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, paghahari ng Ama'y walang hanggan, pagmamahal niya'y walang kamatayan, pagbuhay niya ay di natatapos. Lahat, sa bawat araw, may segundo, minuto, oras na sinisilang, mayroon ding namamatay. Kaya, wawasakin ba niya daigdig? Sasalain. Hindi na gagawin lahat. Patutubigan niya at pababahain para mamatay ang mga tao. Sapagkat totoo siyang mangusap. Maliwanag niyang sinabi, nalungkot siya nang makita niyang ang daigdig ay walang natira kundi ilan. Kaya't sinabi niya, darami ang mga inapo ni Abraham. Sa makatwid, nang dahil sinabi niya yaon, hindi kukulangin ang pagkain. Hindi magkukulang sa lahat ng kailangan. Sapagkat kung ano ang pagkakanasa niyang buhayin ng tao, hinanasa niya ring ibigay ang kailangan nito. Kaya't kung kulang ka man ngayon sa buhay mo, huwag mabahala at mag-isip kang totoo. Huwag pahirapan ang diwa mo. Ilagak sa Ama, manalig sa Kanya, umasa ka, may bukas pa. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Tulad ng pagsibol ng salita, sa araw-araw man dito sa lupa, hindi mapapakdit, di matitigang, umaapaw, bumabalong, salitang mainam. Kaya't ang sino mang makinig ay makikinabang, ang sino mang tumanggap at magsabuhay, mabubuhay sa Kanya ang kaukulang kaloob ng Diyos Ama. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Alin po ang mahalaga? Kalusugan ng katawan o ng kaluluwa? Subalit, kung kalooban ng Ama ang pinaghahari nyo, maaaring lumusog ang katawan nyo, malusog pa rin ang kaluluwa nyo. Magandang umaga, sa tanghali, pamiyamiyay, pahapuna. Buhay ba ang Ama? Mga mahal ko, pagpalain kayo. Mayroon po ba kayong pangarap na kamtin sa inyong pagsasakripisyo makabuo ng nobena? Ano ang kailangan? Katapatan ng pagtitiwala, pananalig sa Amang dakila. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Ang daming hait. Ayun, laging may nakalaan. Patotoo lamang ng Ama yan. Buhay po ba ang Ama? Salamat po. Pagpalain kayo. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Sadyang ang gawain ito, wala naman talagang nakalaan na nilalaan ng manggagawa dito sapagkat hambing sa karpintero baga na umaasa lang doon sa gagawin at yung nagpapagawa siyang magbibigay ng materyales, ano? Kami po ay karpintero.
kami po ay manananim. Kami po ay tagalinis lang. Kaya, paano ako maglilinis kung di ako bibigyan ng gagamitin ko ng nag-utos sa akin, nag-ata sa akin? Paano ako magtatanim kung wala akong binhi? Paano akong makabubuo kung wala akong materyales? Kaya kung sino ang nagbigay para gawin ang lahat ng gagawin sa mga manggagawa rito, ang nag-atas ang magbibigay sa makatwid. Sa padatal na araw ng anibersaryo, Oktubre 27, ang Ama rin ang magbabalangkas para maging masaya, maligaya, mabusog ang mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi ako nababahala. Lagi ako umaasa, may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o manghinat tanggapin. Oh, welcome. Salamat, kapatid, at muli nakadalaw ka. Kailan ka dumating? Okay. Purihin ang Ama. Naway, makabalik ka sa araw ng anniversary. Purihin ang Ama. Welcome, anak. O, di po ba? Ang di mo inaasahan, dumaratal. Kaya, lagi kayong umasa sa hindi nyo nakikita. Lagi kayong manalig na may magagawa siya. Lagi nyong tatandaan, buhay na buhay siya. At laging ibigay nyo ang sarili nyo nang mapangunahan kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, walang madali kapag bilang tao ang tutupad. Wala namang mahirap kapag ang Diyos ang kapanalig. Buhay ba ang Ama? Walang mabigat. Hindi mo kaya yan para sabihin mong kay bigat ng dala ko. Subalit lahat ng mabigat para sa tao, magaan para sa Ama.
Walang kulang. Tatandaan ninyo na ginawa ang Ama. Lahat ng ginawa niya, labis-labis para sa mga anak niya. Ang kulang lamang ang pagtitiwala ng bawat isa. Kaya kinukulang sa pag-asa at ligaya. Walang dilim na dulot siya, maliban ng gabi, para kay magpahinga. Subalit, bawat segundo ng buhay mo, kung maliwanag ang isip mo, liwanag ang kakamtin ng puso mo. Kaya sa bawat araw, gabi man, kung Ama, Anak at Espiritu Santo ang nananahan sa bawat isang anak niya, walang magsasabing kay saklap ng buhay ko. Kundi magsusumigaw siyang, purihin ka, Ama, sa kabila ng tinatahak kong ito. Ikaw ang kasama, ikaw ang kaakibat ko, kapiling ko espiritu mo, sapagkat ako'y mahal mo. O tao, gawin niyong marapating, ito'y inyong tanggapin. Mabubuhay sa inyo, magaganap tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Kung kilala nyo lamang ang sa inyo'y bumuhay, at sa pagkilala nyo'y tapat kayong tumanggap, magaganap sa inyong lahat ang sa kanya'y tapat na paglingap, madarama ninyong ganap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, no? Tingnan nyo po, sa bawat araw gusto po ninyo sa buong 9 na araw ng nobena, humingi po kayo ng record doon at pakinggan nyo kung pantay-pantay ang salita. Kung pare-parehas. Pag araw-araw, iyon, parang sirang plaka, abay matulog na lang po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa awit man, kahit paborito mo, at may inaawit yun, naririnig mo, isang araw manghihinawa ka na't sasawa na. Kaya kahit paborito ng tao yung awiting yon, hindi niya inaawit araw-araw. Pero sinasabi niya, paborito ko yun. Tama po ba? O magtaas po ang kamay nang may paboritong awitin, araw-araw inaawit niya. Parang di ako maniniwala sa'yo. Yung araw-araw halimbawa, paborito mo, pusong bato, pusong bato. Araw-araw pusong bato, pusong bato. Araw-araw, pusong bato, pusong bato. Di ako naniniwala dun. Sigurado may araw kang inaawit mo yon, may araw na di mo inaawit at nalimutan. Subalit, tandaan nyo, ang mga awit sa banal na aklat, kung pag-aaralan nyo at dililimutin ang mga salita, angkop sa inyong lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya di mo man awitin, itala mo lang sa isipan, nakaugnay sa damdamin, nunukal sa buhay mo ang katotohanan. Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Pero pag nasa inyo na kayo, marami kayong tanong, ano? Naku. Ba't kaya nga naliko pa kakaya? Nano kaya naman iniyan? Diyos ko, kaya mo na ako pepakaya. Ano deberon. Sabi sa Tagalog, ano kaya naman ring nararamdaman ko na ito? Diyos ko, ba't hindi na ako gumaling? May tanong ka. Tama po ba? Ay, Diyos ko, kang buhay lagi na lang bang ganiri, mahirap na lang ako sa buong panahon. Aba, may gusto. Kung may mahirap na tao, may umuunlad na tao. At kung may maunlad na tao, may bumabagsak na tao.
Kung may mataas na tao, may binababa ang Ama. At kung may mababang tao, may tinataas siya. Oh, alin ang mas maganda? Ibagsak ka? Ibaba ka? O itaas ka? Masarap ang maangat sa lupa. Huwag mo laging hakbangan ang paglulusak ng lupang yan. Mithiin mong ikaw ay makapanahan sa mataas na kaharian. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo at masyahan ang puso nyo upang maaliw ang bawat isa. Kalimutan muna si Beelzebul niya. Tanggapin muna si Kristo ng buhay mo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga anak ng Ama sa daigdig, ito ang sa Kanya'y inuulat. Naway makinig kayong lahat, ang tao'y Kanyang mahal. Paulit-ulit na lamang niya sinasambit sa harapan, subalit di lahat ay nakadarama. Kailan maantig damdamin mong taglay, kung sa tuwina ang sayo ang pinaiiral at di mo naalala, mayroon ka palang Diyos Ama, mayroon ka palang Kristo na gayon ang gawa sa'yo para iligtas ka. Ang magpakasakit, ang maghandog sa'yo ng dugo at laman bilang kordero, aking mga mahal. Sa awitin mang naturingan, kung mawawala sa tono, maganda bang pakinggan kung ika'y sintonado? Tulad din ng pag-ugali, kung sa tuwina'y may masama, karampot ang mabuti, miya't miya'y kasamaan ang sa'yo'y ginagawa. Paano ka kalulugdan? Paano sa'yo malulugod ang Ama mong nagpahiram ng buhay mong taglay? Kaya't may binigay na sa'yo'y magpapabago, na sa'yo'y mag-aakay sa tuwid at totoo, kung tatanggapin mo lang, kung pag-aaralan mo at pagninilayan, magaganap sa buhay mo kung isa sa buhay ng tuwirang nasa ay bagong buhay, upang masambit mo na anak ka ng Ama, ikaw ay magbago nang malugod siya. Apo kung sinsin'y tinutukoy para sa lahat yaon. Ngayon kung ikaw ay naantig doon, baka ikaw iyaon. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Salamat sa inyo. Oh, tumitig po kayo doon. Mga kapatid ko, patay na yung umawit niyan. Pero kayo buhay pa, kaya buhayin ninyo. Ang tanging hiling ko'y kayo'y magdarasal upang matuwa Diyos Ama nating lahat. Kapag tapos na
bakasyon ninyong lahat. Kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko. Hindi hahayaan matukso ng iba. Laging kasama nyo, ngayon kailan pa man, walang katapusan. Pagtulong sa kapwa, nais ng Diyos Ama, at mag-akay ng kapatid ninyong bulag. Bulag daw. Stop muna po. Bakit sinabi ko, mga kapatid na bulag, ano man ang gawin nyo sa kabutihan nyo, kung ang babahaginan mo bulag sa katotohanan, dito kakamtan, dito tatanggapin, dito kalulugod sa kanyang damdamin. Di siya magagalak, di masisiyahan, kaya tanggawin nyo, kayong may liwanag, magpakaliwanag pa kayong ganap, upang may bahagi sa kapwang liwanag, mahawi ang dilim. Tuloy nyo po. Ay kampi, pusong mapagmahal, nagdasing matuwid, ay inyong matahan, kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Liwanag ay kampi, pusong mapagmahal, landarsing matuwid, ay inyong matahan, kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Alalaong bagay, mga minamahal ko, kay sarap ng namin ang pagmamahalan, kay sarap gawin pawang kabutihan, kay sarap ibigay ang bukal sa kalooban, kay sarap umawi kung damang-dama iyan, kay sarap kumain kung iyong nadalasan at nasasarapan. Ang iyong panlasa ay di mapait at hindi matabang. Taong mamamahal, kayo ay magnilang, ano baga ang nasa ko at layon ko sa inyo. Kayo ay madulutan ko ng tamis sa buhay nyo, upang malasak nyo, linamnam ng buhay nyo. Sa inyong kadiliman, walang kaparaanan, kundi ang pagtanggap sa mga magbibigay ng liwanag ng buhay, ng makulay na buhay. Kaya't halina kayo, mga anak niya, minamahal, gawin niyang marapat, na siya ay kampi, damhin ninyo sa kalooban, upang siyang
di pa nakadama, magnasa kayo, na tuwirang damhin nyo, makilala siya, gagawin niyang marapat ang inyong buhay, ay tutumpa. Sapagkat di sa tinapay lamang ang kabusugan, ang may pandinig ay nakarinig. Sa inyo, mga minamahal na nanonood sa internet, malayo man kayo sa dakong ito, subalit malapit kayo sa puso ng Kristo. Damang-dama ninyo ang pag-ibig ng Ama sa pagmimithi ninyong marinig ang mga mensahe na dulot para ilahad ang katotohanan, para makita ang kapayapaan na pagbabago sa sanlibutan sa mga anak niyang tatanggap at kikilalang ganap. Mapapalad kayo sa pagmimithi niyong ito na tuwirang maramdaman sa puso niyo ang banal na Espiritu, makapanahan ganap sa buhay niyo. Malayo man kayo sa gawain ito, sa dambanang naririto ang tao, subalit malapit na malapit pa rin kayo, sapagkat mas mapalad kayo na sa bawat salita'y ninanamnam ninyo, wala man kayo sa lugar na ito. Pagpalain kayo, manalig magtiwalang lubos, umasa, ikaw na mahal ko, tugdin mo ang tinuran sa'yo, makalalaya ka rin. May naghihintay na mabuti, huwag kang sumuko, sapagkat ang sumusuko'y di nagtatagumpay, at ang nangihinawa hindi makikita ang mabuting kaloob ng Ama. Kaya't lumaban ka at gawin mo ang marapat at patuloy na sa Ama ilagak. Sa gayon, mapapatotohanan niyang siya'y buhay sa iyo, buhay siya sa lahat, buhay kahit kanino, na tuwirang nagmamahal at kumakalinga, lumilingap, pagpalain kayong ganap. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay nga po bang Diyos? O dahil buhay ang Diyos, kumusta po? Galing. Mabuti kasi, mabait. Kumusta ka na? Ha? Okay? Ay, galing. Di ba? Dati napakalagkit. Ngayon hindi na masyadong malagkit. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung pag-aaralan po ninyo, no? Ang laway napapalabnaw ng Ama, napapalapot niya. Ang dugo napapalabnaw niya, napapalapot niya. Hindi po ba napag-aralan yan? Po? Ang laway, napapalapot niya, napapalabnaw niya. Ang dugo, napapalabnaw niya, napapalapot niya. Kaya, ano ang hindi mapagbabago niya sa buong bahagi ng
katawan nyo. Kung ang dugo, ang laway, ay nagagawa niya ang mga bagay na paglapot at ano po? Paglapot at paglabnaw. Paglinaw at pagpula. Tama po ba? Paglinaw at pagpula ng dugo. Pagdilaw at pagputi ng uwak. Hindi. Ng ihe. Buhay ba ang ama? Tama po ba? Tingnan nyo po, sa isang katawan nagmumula yan. Paglabnaw, paglapot ng laway. Paglabnaw, paglapot ng dugo. Pagputi, pagdilaw ng ihe. Pagputi, pagpula ng dugo. Pagsama, pagbuti ng ugali. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, lahat ay kayang gawin ng Ama. Kaya sa inyong lahat, anong dapat? Sama ay tumanggap, ika'y magliliwanag, o kanyang anak. Wow, magandang tono yata na sabi ng tao. Ikaw ay magbago, Ama'y kasama mo, di ka iiwan. Tanging ikaw lamang ang kanyang inaasahan, sa kanya'y magpaparangal. Kaya wag mong gawin, sa kanya'y mawalay, siya iyong hanapin. Wag kang sa kanya'y sutin, ikaw ay lumapit, kay kanyang kinukupkop, di ka iiwan. Ikaw ay kanyang minamahal, pinapahalagahan, natuwiran. Tatlong tono po yan. Sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mababago rin kayo. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po! Magsiluhod! Mahilimutan na naman. Pangwakas na panalangin. Mabathalang awa, ang aming paglapit at pagsusumamo sa iyo ay batid mo na bukal sa aming puso bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang ang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulumihanan. Sa aming mga kabiguan ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang aming pagkukulang ay ikaw lamang ang magbibigay ng kapunuan. Ang bawat naming sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Mabathalang awa, yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito, ang bukal at mahabagin mong puso, ang magbibigay sigla sa amin, upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan, at pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Amen.